Welcome sa Biri Movie Recap. Kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong upload kagaya nito. Maraming salamat po. Sa pagbubukas ng eksena, dalawang magkaibigan ay nakarating sa misteryosong isla, umaasang makakahanap dito ng kayamanan. Walang anuman bukod sa dagat ang natagpuan nila sa lugar at wala ring senyales ng buhay dito. Nagmasid pa sila sa isla nang bigla na lang, gumalaw ang isla. Sa kanilang pagkagulat, ang isla pala ay isang higanteng balyena kung saan napupuluputan ito ng mga kadena. Kasunod nito, naputol ang eksena sa ilang linggong nakalipas. Isang gabi, isang marilag na liwanag ang bumulusok sa malawak na bukid ng trigo at naglikha ito ng makinang na ilaw sa nadadaanan. Kinaumagahan pinatawag ng magsasaka ang tatlo niyang anak para tingnan ang nawasak nilang tanim. At dahil ito lang ang pinagkakakitaan ng pamilya, inutusan niya ang mga anak na magbantay sa gabi para hulihin ang nasa likod ng pangyayaring ito. Inatasan ng magkapatid ang bunso nila na si John. Si John ay takot sa dilim at alam niyang mahirap ang misyong ito. Pero, para makuha niya ang tiwala ng ama, pumayag siya na siya ang magbantay. Pagsapit ng gabi, nakikipag-usap si John sa alaga niyang Parkupino. Habang nag-uusap, napansin niya ang silweta ng tila ba inahing kabayo kaya agad siyang nagtapon ng tali sa direksyon nito. Bigla na lang humigpit ang pagkakatali at sinimulan siyang guyurin ng inahing kabayo sa kaparangan hanggang sa nakarating sila sa alapaap kung saan napagmasdan niya dito ang ganda ng kalikasan. Natulala si John at sumigaw sa sobrang saya, subalit hindi rin ito nagtagal nang mahulog sila sa kumunoy. Nagawa naman ni John makaahon subalit ang kabayo ay hindi makaahon sa kumunoy. Sinubukan niyang hilain ang kabayo pero masyadong mabigat ito kaya tinali niya ang tali sa windmill at kalaunan ay nakaahon na nga ang kabayo. Napaiyak ang kabayo sa ginawa ni John kaya nangako itong hindi na ito dadaan sa kanilang sakahan. Pag-alis ng kabayo, napatulala si John at napagtantong siya ang sisisihin sa panibagong pagkasira sa sakahan. Kinabukasan, nagising si John kung saan tumambad sa kanya ang dalawang kabayo. Habang hinahawakan niya ito, nakarinig siya ng boses sa likuran niya. Natakot siya at kumuha ng kahoy bilang depensa, ngunit nang lapitan niya ang pinagmumula ng boses, nagulat siya dahil isa pala itong bisirong nagsasalita. Sinabi nito sa kanya na ang kabayo kagabi ay kanyang ina. Siya, pati ang dalawang kabayo ay inutusan ng kanilang nanay na bantayan siya bilang ganti sa pagsagip nito sa nanay niya kagabi. Ilang sandali lang, sumigaw ang kanyang ama nang masaksihan muli ang mas lalo pang magulong sakahan nila dahilan para si John ay magpanik. Dahil dito, pinasakay ng kabayo si John sa likuran niya para etoques. Pagkatapos ay nagmungkahi si John na ibenta ang dalawang kabayo para magkapera siya. Pumayag naman ang bisiro kaya tinawag niya ang dalawang kabayo sa pamamagitan ng pagsipol nito. Ngayon, nagsimulang maglakbay ang grupo at nakarating sila sa isang bayan, umaasang makakahanap ng bibili sa kanilang kabayo. Pagdating doon ay maraming gustong bumili sa kabayo sa murang halaga, subalit hindi pumayag si John at naghanap pa ito ng mas mayaman na bibili sa kabayo. Ang taong hinahanap niya ay walang iba kundi ang hari mismo. Habang naglalakad si John sa palasyo, napansin ng hari ang dalawang kabayo at napahanga ito. Gayunpaman, sa halip na bilhin ito, nagutos siyang hulihin si John na sinasabing walang kakayanan daw ang katulad niyang magsasaka na magkaroon ng ganitong klaseng kabayo. Dahil dito, humingi ng tulong si John sa bisiro. Kaya naman sumipol muli ito dahilan para ang kabayo ay bumalik kay John. At bilang resulta, napatumba ang hari mula sa karwahe nito. Kalaunan ay nakipag-deal si John ng dalawang silver hats kapalit ng kanyang kabayo. Gayunpaman, pinaalala sa hari ng isa sa kanyang mga tauhan na tatakbo pa rin ang kabayo kay John kung gugustuhin ito ni John. Kaya dahil dito ay nagmungkahi ang tauhan niya na bigyan ng tungkulin si John sa palasyo. Natuwa naman si John kaya walang paga-atubiling tinanggap niya ito. Pinagsigawan na rin ng mga tao ang pangalan ni John dahil paniwala nila na may kakayahan itong utusan ang mga hayop dahil sa nasaksihan nilang pinabalik ni John ang kabayo sa kanya. Dahil sa si John ay unti-unti nang sumisikat sa mga tao. Ang hari ay nakaramdam ng pagkaselos kaya naghanap siya ng paraan para maipapatay si John. Gayunpaman hindi siya makahanap ng rason para gawin ito. Ngunit isang araw, binigyan siya ng ideya ng kanyang tauhan. Ayon sa kanyang plano, uutusan nila si John na hulihin ang legendary Firebird. At dahil sa imposible ang misyong ito, siguradong mabibigo si John. At ito ang magagamit nilang rason para ipapatay siya. Natuwa ang hari sa ideya ng kanyang tauhan. Sa kabilang banda nang malaman ni John ang kanyang misyon, naging determinado siya na gawin ito. Binalaan siya ng bisiro na ang Firebird ay hindi pa napapaamo ng sino man kaya talagang napakahirap ng misyon ito. Pero si John ay determinado pa rin mapa-impress ang mga taga-nayon kaya ang dalawa ay nagsimula ng maglakbay. Kalaunan ay nakarating sila sa kagubatan para kumuha ng ilang dream nuts bilang pang-akit sa Firebird. Nausyoso si John at gustong kainin ang dream nuts pero binalaan siya ng bisiro na kainin ito dahil nakakalason ito. Kasunod nito, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa nakarating sila sa oasis sa desyerto kung saan ito ang lungga ng Firebird. Doon, nakita nila ang isang babala patungkol sa liquid sand. Tinapon na ni John ang dream nuts sabay nagtago silang dalawa.
Ilang sandali lang, lumabas na nga ang Firebird at kinain ang Dream Nuts. Pero sa di inaasahan, napansin sila ng Firebird at sinimulang atikihin. Nagawa naman ng dalawa makatakas pero ang buong paligid ay nilamon ng apoy na sanhi ng Firebird. Ngunit sa huli, umepekto na ang bisa ng Dream Nuts at napahandusay ang Firebird kaya agad tinali ito ni John ng kadena. Kinabukasan, nagising ang Firebird na nanghihina at pumatak ang luha nito. Sinabi ng bisiro na babalik lang ang lakas ng Firebird kapag pinakawalan ito at kapag nanatili ito sa lupa ng matagal, mawawala ang enerhiya nito at posible pa nitong ikamatay. Naawa naman si John kaya pinakawalan niya rin ang Firebird. Muli ngang bumalik ang apoy ng Firebird at lumipad sa himpapawid. Pero nag-iwan naman ito ng kanyang balahibo kay John. Ngayon dahil sa nabigo sila sa kanilang misyon, sinabi ng bisiro na wag muna silang babalik sa palasyo dahil siguradong ipapapatay siya ng hari. Gayunpaman, dahil sa ang ating bida ay matigas ang ulo, sigurado siya na ang balahibo ng Firebird ang magpapakumbinsi sa hari na talagang nahuli nila ang Firebird. Pagdating sa palasyo, si John ay isinalang pa rin sa execution sa kabila ng pagpapaliwanag niya na nahuli nila ang Firebird pero pinakawalan lang nila ito. Gayunpaman hindi pa rin naniniwala ang hari sa kanyang kwento at nagpa siya pa rin itong ipapatay siya. Bigla na lang, dumating ang Firebird sa palasyo at nagbigay ng liwanag sa buong kaharian. Narinig kasi nito si John na humihingi ng tulong kaya dumating siya para ibalik ang pabor kay John. Sobrang nabigla ang mga tao dahil sa nauutusan ni John maging ang alamat na Firebird kaya naman, pinakawalan na nga siya ng hari. Sa gabing yun, nagdiwang ang buong palasyo para kay John at tinanghal siyang bayani ng kaharian. Dahil sa nabigo na naman ang hari, sinusulan muli siya ng tauhan niya ng panibagong imposibleng misyon. Ito ay ang dukutin ang reyna na nakatira sa Ice Kingdom na matatagpuan sa tuktok ng bundok. Nakumbinsi muli ang hari na siguradong mabibigo na si John sa misyong ito. Kaya kinabukasan, inanunsyo ng mensahero ang bagong misyon ni John at tinanggap naman ito ni John ng walang pag-aatubili. Naglakbay na nga sila patungo sa tuktok ng bundok at pumasok na sa loob ng palasyo. Gayunpaman, ang entrance ng palasyo ay hinaharangan ng makapal na yelo kaya hindi sila makapasok. Pero dahil sa tulong ng balahibo ng Firebird, nagawa nila itong matunaw at naging tubig pero sa kasamaang palad naman ay tinangay ang bisiro mula sa bundok at nakulong siya sa pagtigas muli ng yelo. Samantala, pumasok na nga si John sa palasyo at nakita niya doon ang reyna. Nagpakilala siya na isinugo siya ng hari, ngunit tugon naman ng reyna na wala siyang interes magpakasal sa hari. Sinubok ng reyna ang katapangan ni John at tumalon ito mula sa bundok. Walang takot namang sinundan ito ni John para sagipin ang reyna, at dahil sa napahanga ang reyna sa lakas ng loob ni John, ginamit niya ang kanyang palda bilang parachute. Pero sa kasamaang palad, aksidenteng nabutas ni John ang palda nito dahilan para bumulusok sila pa ibaba. Siguradong mamamatay ang dalawa, mabuti na lang dumating ang bisiro para iligtas sila. Lumalabas na ang bisiro pala ay meron ding pakpak. Kinagabihan, nagpahinga muna ang tatlo sa gitna ng gubat bago sila magpatuloy sa kanilang paglalakbay pabalik sa palasyo. Sa mga puntong ito, pinayuhan ng bisiro si John na iwan na nito ang reyna at abandonahin ang misyon para iligtas ang kanyang sarili subalit tumanggi si John. Ang reyna na narinig ang kanilang pag-uusap ay namangha sa katapatan ni John para sa hari. Kinaumagahan ay nakarating na nga ang tatlo sa kaharian at masayang sinalubong siya ng mga tao. Sobra silang nabigla dahil nagtagumpay muli si John sa kanyang misyon na mas lalong nagpagalit sa hari. Dahil dito, napilitan ang hari na bigyan muli si John ng panibagong karangalan. Kinagabihan, nagtapat si John sa bisiro sa kanyang nararamdaman para sa reyna at nagpa siya itong bisitahin siya. Kumuha siya ng ilang bulaklak at umakyat sa bintana, pero naabala naman ito nang dumating ang tauhan ng hari na may dalang ilang mga damit para sa reyna. Ilang sandali, nakipagkita na nga ang reyna sa hari subalit nadismaya ito nang malaman niyang ang hari pala ay matanda na. Si John naman ay nagseselos sa labas ng palasyo. Gusto nang pakasalan ng hari ang reyna kinabukasan pero nagaalangan ang reyna. At para madelay ito, sinabi niyang kaugalian ng pamilya nila na magpapakasal lang siya kapag binigyan siya ng espesyal na singsing. Sa kasamaang palad, ang singsing na tinutukoy niya ay naiwala sa karagatan. Nang marinig ito, muling tinawag ng hari si John para bigyan muli ito ng panibagong imposibleng misyon na hanapin ang espesyal na singsing. Sa gabing yun, habang nag-iisip ang bisiro patungkol sa misyon, nakita niya ang espiritu ng balyena na lumalangoy sa alapaap. Nakipag-usap ang bisiro sa buwan, araw, at hangin, at dito niya nalaman na ang singsing ay nasa loob ng katawan ng balyena na ngayon ay naging isa na itong isla. Kinabukasan naglakbay agad ang dalawa sa kinaroroonan ng balyena. Pagdating sa lokasyon, tumambad sa kanila ang parang isla na katawan ng balyena at napupuluputan ito ng mga kadena. Kinausap ng bisiro ang balyena at nalaman niyang ginapos siya ng mga mandaragat bilang parusa sa kanyang kasalanan dahil kinain ito ang ilang mga barko para sa kanyang kasiyahan. Dahil sa mga panahong yun daw ay bata pa siya pero ngayon ay pinagsisisihan niya na. Ilang sandali lang ay lumuha ang balyena kung saan nagbigay ito kay John ng ideya na bumabahing din ang balyena. Kaya, pumasok sila sa loob ng ilong ng balyena at kiniliti ang loob nito. Gumana naman ang plano at ang balyena ay nagsisimula ng mapabahing.
Bilang resulta, nakawala ito sa pagkakagapos at napakawalan niya rin ang mga nakain niyang barko noon. Pagkatapos nagtagumpay ang dalawa makuha ang espesyal na singsing at umalis na rin ang balyena. Sumunod na eksena, nagtungo ang dalawa sa bintana ng Reyna para ibigay ang singsing. Pero sa kasamaang palad, nahuli sila ng mga tauhan ng hari at nagmadali silang hulihin si John. Nagising din ang hari at kinuha ang kanyang baril. Nakita ng hari ang bisiro at binaril ito ng walang pag-aalinlangan, habang si John naman ay dinakip ng mga tauhan at inakusahan siyang dadakpin nito ang Reyna. Matapos ang insidente, handa na ang hari na pakasalan ang Reyna. Pero muling nagdemanda ang Reyna sa hari. Sinabi niyang kailangan muna nitong magpabata sa pamamagitan ng mga recipe na ipinasa sa kanya ng kanyang lola. Kailangan niyang maligo sa 3 kaldero. Ang unang kaldero ay laman ng kumukulong tubig, ang ikalawa naman ay nagyayelong tubig, at ikatlo ay kumukulong gatas. Pero bago ito gawin ng hari, nagmungkahi ang tauhan niya na isubok muna nila ito kay John bago niya isalang ang kanyang sarili. Kinagabihan, agad nakipagkita ang Reyna sa bisiro na sinasabing alam niya kung paano iwasan ang mga kumukulong kaldero. Inihayag niya na kailangan nilang itapon ang singsing sa unang kaldero, ang balahibo naman ng Firebird para sa ikalawanag kaldero, at para naman sa ikatlong kaldero, ay kailangan nilang itapon ang bulaklak ng buhay at kamatayan na matatagpuan sa pinakabingit ng mundo. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan nila ang kamatayan mula sa 3 kaldero. Ang bisiro naman, na desididong iligtas ang kanyang best friend, ay pumayag na hanapin ang nasabing bulaklak. Dahil sa sugatan ang kanyang pakpak sa pagbaril ng hari sa kanya, naglakbay siya sa pamamagitan ng mabilis pagtakbo. Kalaunan ay tagumpay na nakarating ang bisiro sa bingit ng mundo at sa wakas ay natagpuan niya dito ang bulaklak ng buhay at kamatayan. Pero binalaan siya ng Reyna na sino man ang bubunot nito, ay mamamatay sa loob ng ilang araw. Pero sa kabila ng banta, binunot pa rin ito ng bisiro alang-alang kay John. Kinaumagahan, mapagkunwaring dineklara ng hari na bibigyan niya ng tsansa si John na tutubusin ang kasalanan niya kung tatalon siya sa mga kumukulong kaldero. Pero batid ni John na ikamamatay niya na ito kaya, lakas loob niyang inamin ang nararamdaman niyang paibig para sa Reyna. Tumalon na nga siya sa unang kaldero na kumukulo, at pasikretong tinapon ng Reyna ang espesyal na singsing sa kaldero kaya si John ay tagumpay na lumutang at hindi man lang nasaktan. Sa ikalawang kaldero naman, nagtapon ng Firebird ng kanyang balahibo at nakaligtas muli si John. Samantala, mabuti na lang nakarating sa tamang oras ang bisiro para iligtas ang best friend sa huling kumukulong gatas sa kaldero. Pagkatapos ng pangyayaring ito, nabighani ang prinsesa sa panibagong transformasyon ni John. Nabigla din ang hari at naniwala siyang ginagawa nga ng prosesong ito na maging bata ang sinumang tumalon dito, kaya walang paga-atubiling tumalon siya sa kaldero. Pero kalaunan, lumutang ang hari sa isang bula at dinala siya sa himpapawid. Tinawanan siya ng lahat ng tao sa kaharian at nagsimula silang isigaw ang pangalan ni John bilang kanilang bagong hari. Samantala, napansin ng dalawa na ang bisiro ay nawawala, kaya sinimulan nilang hanapin ito. Nahanap naman nila ito sa isang tabi, naghihintay ng kanyang kamatayan dahil nga daw sa babala na mamamatay ang sinumang bumunot sa bulaklak ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, inihayag ng Reyna na sinabi niya lang pala yun sa bisiro para subukin ang katapatan at tapang nito para sa kanyang minamahal na kaibigan. Nang marinig ito, sobrang nagpasalamat si John sa kanyang best friend at niyakap niya ito ng mahigpit. Sa huling eksena, sobrang natuwa ang mga tao para kay John bilang kanilang bagong hari. Masaya naman siyang tinanggap ito at nangakong ipagtatanggol ang kaharian anuman ang mangyari. Nagtapos ang pelikula kung saan si John at ang Reyna ay tuluyan nang ikinasal at sila ang itinalagang bagong hari at Reyna. Can anybody out there hear me?